Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat tayo po ay patuloy pa kong binibigyan ng Panginoon ng lakas at buhay. Nakakagising pa. Yan. Tayo po ay nasa ikapitong ng ating series sa Book of 1st and 2nd Peter. At ngayon po, ang serye ay patungkol sa buhay. Actually, lahat tayo ay patungkol sa buhay, kung makikita ninyo. At ngayon, ang pag-usapan po natin is enjoy life, see happy days. Yes, today. Sino ba rito ang gusto na maging malungkot habang buhay? Mag-alaga ng ampalaya habang buhay. Alam niyo yung sorrow naman, hindi naman yan masama. There are two kinds of sorrow. Sabi sa 2 Corinthians 7, merong godly sorrow that leads to repentance, and repentance leads to life. Merong ungodly sorrow that leads to death. Diba? So, ganoon din naman ang happy. Remember si Naaman. Sabi, si Naaman was Esther 5 verse 9. Nung lumabas siya sa King's Court, ang sabi ron, very happy si Naaman. Kilala niyo si Naaman? Yung nag-plot ng naubusin ng mga Hudyo. Oh, happy rin siya. Okay. Pero hindi po yun yung happiness na pag-usapan natin. Ang pag-usapan po natin ay yung happiness na sinabi ni Jesus na mapapalad. Mapapalad tayo na nagkakaroon tayo ng pagkakaroon ng kaligayahan na nagmumula sa Panginoon. At marami po yan sa Biblia na makikita natin yung kasiyahan ay parte sa pagiging makadiyos. Siguro hanggang doon na lang tayo. At sa dami rin, di ba, na kung tayo po ay masaya at may nakikita tayo masaya, makisaya tayo. Di ba? Kung merong nalulungkot, let us weep with those who weep. Sabi ko ni Paul. So ngayon, pag-usapan po natin yung kasiyahan. Kahit walang Valentine, masaya tayo. Di ba? Dahil hindi mo nakatali sa kanya, sa araw, sa date, ang ating kasiyahan, kundi nakatali po yung ating kasiyahan at kaligayahan o sa Panginoon natin. Amen. 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 Enjoy life, see happy days. Yung key ideas po dito, yung panahon kasi na yan, ang mga mananampalataya nga, gaya nga na sinasabi natin nung mga una, sila ay nakakalat at namumuhay sa isang imperyo na masyadong galit sa mga mananampalataya o hostile towards believer. Ngayon, paano ang gagawin mo kung ikaw ay namumuhay sa ganoon? No? Araw-araw ka mamumuhay ka ba sa takot? Mamumuhay ka ba sa galit? Mamumuhay ka ba sa sama ng loob? Mamumuhay ka bang bitter? Yan. No? So dito, makikita natin na ang pag-enjoy sa buhay at ang pagpapakita o pagtingin ng mga bagay na masaya ay isang imbitasyon. No? If you want, ang tinatanong ko ay gusto mo ba? Pakisabi mo nga, o pakitanong nga ang katabi mo, gusto mo bang maging masaya? Gusto mo ba maging masaya? Masaya? Ano sabi sa inyo? Gusto ba? Gusto niya maging malungkot. Pero ba ito gusto maging malungkot habang buhay? Ano? So, sa lahat ng mga gustong maging malungkot habang buhay, hindi pasensya na ho kayo, hindi para sa inyo ang mensahe na ito. So, to enjoy life and see happy days, first and foremost, it is possible.
O sa kanilang kalalagayan sa panahon na yon, posible sila na kahit sa gitna ng persecution, sa gitna ng hardship, pwede pa rin silang mag-enjoy ng buhay at maging masaya sa buhay. Pangalawa, kung makikita natin dito, ang sinasabi ho ni Pedro, ang kanyang invitasyon ay nangangahulugan ng personal decision. No? So, paano natin titignan ang bagay? No? Paano natin haharapin yung araw-araw natin? Nasa sa atin din. Pwede tayong mamuhay ng puno ng galit, puno ng puot, puno ng lungkot, o pwede tayong i-enjoy ang buhay at makita na ang mga bagay na kinakaharap natin tinatawag na struggles or hardship ay part doon sa buhay na kung saan may enjoy mo siya. Wala mong pinagkaiba yan sa mga tumatakbo ng matagal, di ba? Yung mahabaan na takbo. Kung titignan mo sila, parang napakahirap ng ginagawa nila dahil ang tatagal, ang haba ng kanilang tinatakbo. Pero ang kasiyahan nila ay naroon sa tuwing nakakapag-break sila ng kanilang haba sa pagtakbo, nagkakaroon sila ng kasiyahan. So paano nila tinitignan yung kanilang routine as part ng buhay at paano nila na-overcome yung araw-araw, yun ang nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. No? Ang sabi ko ng salita ng Diyos, kahit daw ang mga leon ay pwedeng magutom, humina. Pero yung mga naghahanap sa mukha ng Panginoon, those who seek the Lord, lack no good thing, sabi rito. No? Sinasabi mo ng salita ng Diyos na ang bawat isa ho na naghahanap ng kaligayahan mula sa Panginoon ay kailangan hong magdesisyon. Ang tanong, gusto mo ba talaga? At pag-aaralan mo natin ngayon na kaparte ng pagnanais nating mag-enjoy ng buhay, na tayo ho, tingnan natin ang sarili natin na tayo maging pagpapala, mamuhay ng may kalinisan, at patuloy ho nating tingnan na tayo po ay namumuhay na ang Diyos ay nakatingin ho sa atin. No? Kasama natin ang Diyos. At yung kasama natin na Diyos na yon ay hindi lamang ninanais na palakasin tayo, kundi iayos din yung ating buhay. Ngayon ang tanong, paano pa natin i-enjoy ang buhay ayon doon sa aklat ni Pedro? Sabi ho rito, to enjoy life, we must live with godly virtues. Hangarin natin yung pag-uugali ng mga Diyos. Yung pag sinabi natin virtue, ito po yung mga katangian ng buhay na hinahanap po ng salita ng Diyos. Dito sabi ho ni Pedro, sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, at maging maunawain at mapagpakumbaba. Minsan, we take it na para bang yung magmahalan bilang magkakapatid ay paano ba nagmamahalan yung magkakapatid? Oh, mayroon sibling right? Diba? May mga ganun eh, diba? At minsan ginagawa rin natin yun, no? Oo. Oh, normal lang po, pastor ito kasi magkakapatid kami, diba? Magkakapatid kami, mayroon kaming gera eh. Sino pinakamalaking hati, diba? Sino pinakamahal ni mama, ni papa, diba? Oo. Pero higit pa ho doon yung hinihingi ho ng salita ng Diyos. Kundi, inano tayo ni Pedro, patuloy na pinupush na dapat tayo magkaisa. Paano ba yung pagkakaisa na yun? Bakit napaka-importante na ang mga mananampalataya ay nagkakaisa? Gaano ka-importante sa buhay ng mga mananampalataya na tayo ay nagkakaisa? No? Bakit kailangan ng one mind? Alam niyo kung bakit? Isipin nyo na lamang pag magtutulak tayo ng kotse. Magtutulak tayo ng kotse. Lahat ay may puwersa. Pero pagka tayo nagtutulak,
merong ang patulak ay patyen mo at meron naman patulak ay pasobo. Kahit na lahat ay nagpupwersa doon sa kotse na yon, yung kotse na yon maaring walang mapuntahan dahil merong salungatang pwersa na nagtutulak. Nakuha ko natin. Ganon din ho, ka-importante kung tayo po ay gumagalaw, namumuhay sa miraculous. Remember, doon sa aklat ho ng Biblia, nakita natin mismo si Jesus nung pumunta siya sa kanyang hometown, wala ho siyang magawang himala o napaka-ikli, napaka-konti nung himala na nagawa niya. Bakit ho? Dahil yung mga tao hindi nag-a-agree doon sa kanyang pinakikinggan. Hindi sila nag-a-agree doon sa Panginoong Yesus. At dahil nga doon, walang agreement, ay nagkakaroon ng sagabal sa paggawa ng himala ng Diyos. Napaka-importante po nung pagkakaisa. Kung basahin ko po sa Marcos 5, Marcos 6, no? He could not do any miracles there except lay his hand on a few sick people and heal them. He was amazed of their lack of faith. Yung pananampalataya kasi, hindi lamang kasi yung nangunguna, kundi kasama din yung pinangungunahan. Akuha nyo? Napaka-importante yon sa anumang gawain. Kahit sa pamilya. Kahit sa pamilya. Isipin ninyo ang pamilya na walang pagkakaisa at lahat ay may pinagkakaisahan. At lahat ay nang-iisa. Diba? Ganda ng Tagalog eh, diba? Ano yung mangyayari kaya? Lahat gustong mag-isa. Diba? At pag kami pinagkaisa, talagang dumog. At dahil nga sa walang pagkakaisa. Napaka-importante yun. So, sa mga hindi Tagalog, ano ba pinag-usapan natin? Napaka-importante na yung bawat isa, alam nila saan ba tayo pupunta. No? Saan ba tayo pupunta? Sa Michocosi o sa ano? Diba? Parang noon yan eh. Sabi, pastor, punta ka rin. Saan na kayo? Nandito sa tindahan ng hapon. Yung pala, ang dami. Yung pala, nasa Takashimaya. Pumunta ka sa Michocosi, nandoon. Ay, wala pala doon, nasa Takashimaya. Pareho kasi tunog hapon. Wala eh. Di ba? Napaka-importante. Kahit sa simpleng lakad, di ba? Napaka-importante na may pagkakaisa. Ganon din sa gawain. Hello? Kung ang lahat ay magpupush, hindi, dito tayo pupunta. Hindi, dito tayo pupunta. Wala mo tayong mapupuntahan dahil ang bawat isa ay may kanyang gustong puntahan. Nakakuha ba natin? Napaka-importante nyo. Pagkakaisa. One mind. Ano pa? Sympathize with each other. No? Magdamayan kayo. Bakit ko? Dahil nga lahat ay nagdaranas ng panahon na yon ng persecution, ng hardship, makipagsimpatya ka dahil hindi mo alam kung ano marahil ang pinagdadaanan ng iyong kapatid. Amen. Lalo na tayo rito. Maaring maganda ang tingin natin sa panahon. Diba? Ganun. Maganda yung tingin natin dahil pag nakita natin sa Facebook, ang ganda ng damit. Oh. Wow, ang ganda pa ng pinuntahan. Wow. Diba? Hindi ibig ba sabihin nyo walang problema? No. No? Kasi maaari yan nakikita lang ganoon, di ba? At titignan din natin, paano ba tayo tinitignan ng mga tao doon sa Pilipinas? Di ba? Ibig ba sabihin yun, dahil laging ay wala ng problema? O ibig ba sabihin, pagka ikaw ay puno ng problema, dapat ay magmukha kang problema? Di ba? Meron ganun eh. Alam, at pagka tinanong mo siya, para bang ang lahat ay pasan niya, di ba? Ang pinoproblema lang naman pala niya ay ang sapatos niya ay pas. May mga ganun tao na ang maliliit na bagay ay pinoproblema. Kaya
Kaya hindi na makapagbigay, hindi na makadamay, hindi na siya makapag-sympathize sa iba dahil masyadong ang maliliit na bagay ay pinalalaki. No? Sympathize with one another. Alamin natin na ang bawat isa sa atin ay may mga pinagdaraan ng pagsubok. Yung katabi mo, may pinagdaraanan yan. Marahil. Hindi natin alam. Diba? Pero bilang isang community ng believers, napaka-importante na nagdadamayan mo tayo. Yung pang-unawa ho na bawat isa sa atin ay lumalakad at lumalakad tayo ng may mga tinatawag na pagsubok. Amen ba ron? Second ho, ano pa ang sabi ron? Love each other as brothers. Ayun nga yung sinasabi natin. Pastor, kaya nga Diba? Kaya nga kami ganito dahil nga minamahal namin ang isa't isa bilang magkakapatid. At nung magkakapatid kami, nagbubulangan kami. Kaya hindi mo ganun, no? Ito yung pag-ibig ko na kasama tayo doon sa mga iniligtas ng Panginoon. Bumabalik at babalik tayo sa ginawa ni Jesus sa atin. Kaya tayo naging magkakapatid dahil sa pinatawad tayo ng Panginoon, nilinis tayo na bagamat tayo ay dapat mapahamak, si Jesus ang napahamak, si Jesus ang nagbuhat ng ating kasalanan. Siya mismo naging kasalanan para sa atin. Amen ba ron? Amen. At dahil doon, nandoon dapat yung attitude of gratitude. Na Panginoon, salamat sa pribilehiyo na kasama ko sa iyong pamilya. At dahil doon, kung ang bawat isa alam niya yung kanyang pinagdaanan, na yung buhay niya ay hindi talaga karapat-dapat bilang isang anak ng Diyos, pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, pinatawag ka, niligtas ka, paano kang hindi magmamahal dahil ikaw ay minahal? Amen? Tayo po ay recipient ho ng pag-ibig ng Diyos. No? Tinanggap po natin yung pag-ibig ng Panginoon hindi dahil sa mabait tayo, mabuti tayo. Nung tayo makasalanan, si Jesus ay namatay para sa atin. Walang matuwid, wala ni isa, pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, tayo po'y naligtas, tayo po'y naisama sa pamilya. Bakit ka ngayon magja-judge? Ikaw ay pinatawad, ikaw ay nilinis lang. Diba? Ikaw ay binigyan lamang ng laya ng Panginoon. Amen ba ron? O mahirap ba yun? At dahil na doon, walang dahilan para hindi tayo maging tender-hearted. Malambot ang puso. No? Maunawain. At higit sa lahat, mapagpakumbaba. Isipin natin kung ang isang gawain, walang nagmamataas, kundi ang lahat nagpapakumbaba. Hello? Diba? Walang tao na all-knowing. Meron kasi, minsan problema yun eh, lahat alam eh. Nakita na kayo ng tao na lahat ay alam, hindi, ganito dapat kapatid, ganito ang ginawa mo. Mali yung ginawa mo, eto yung ginawa mo. All-knowing yun, di ba? Hello. Ipit, baka makasagasa. Pero mga kapatid, yun po yun eh. Pagka ikaw ay humble, lagi kang nagtatanong. Kamakalawa lamang makikita natin si Zuckerberg. Sino ba yun? Tama ba yun? Si Mark, di ba? Kanino siya nagtanong? Kay Bill Gates. Dinala niya si Bill Gates doon sa kanyang sa kanyang inner circle, sa kanyang mga staff na key person, at nakinig sila doon sa mama. Di ba? At ganoon naman si Bill Gates kay Buffett. Ano ba? Buffet ba yun? Buffet. Oo. Kala ko buffet. Naupo na kasi ako eh. Napapaghalata. Pero ganun eh. Di ba? Ang taong mapagpakumbaba, madaling matuto. Bakit? Kasi nakikinig. Dahil hindi lahat alam mo.
Dahil pagka alam mo lahat, ayaw mo nang tumanggap. Ayaw mong tumanggap ng pagkatuto, ayaw mong tumanggap ng pagkamali. Hindi ako nagkakamali. Ganun na eh. Walang humility. Ang taong mapagpakumbaba, mas madaling mag-absorb. Amen ba ron? Amen. Madaling kumuha, madaling matuto. Ang pinakamahirap turuan ay mga taong punong-puno ang ulo. Pero wala naman talaga alam. Hindi, totoo yun. Minsan nga meron isang verse lang alam eh. Isang topic lang eh talaga. Tipos, minsan may magtatanong ganun eh. At sasabihin ko, Papa, alam mo, kailangan mo kasing malaman, yung ba, magtatanong, akala mo nagtatanong talaga na gustong matuto, yung pala, meron siyang pinaniniwalaan. Yung pinaniniwalaan na yun, ayaw niyang i-give up kung talagang mali o tama. Ang gusto lang ay i-push kung yun nga. At gusto lang malaman kung ano ang iyong standard. At napakahirap ng gano'n. Dahil hindi mo matuturuan ang isang tao na talagang self-contained. Sarado na ang utak. At yun po ang napakahirap. Kasi ang utak ko parang parachute. Pag hindi bukas, patay. Diba? Tingnan niyo ang parachute. Pagka tumalon at hindi bumukas, patay. At ganun din ang utak. Pagka hindi bukas, maaaring mamatay. At yung humility ho ay ganoon. Pagtanggap na hindi lahat alam natin. Hindi lahat kaya natin. At tayo po ay isang katawan ni Jesus at bawat isa ay may kanya-kanyang galing at husay na ibinigay ang Panginoon. Merong husay sa ganito, may husay sa ganyan. Hindi lahat ay alam ng pastor. Hello? Hindi lahat ay gifts sa isang tao lang. Pag binasa natin yung Romans 12, pag binasa natin yung 1 Corinthians 12, iba't ibang klase ng kaloob. Ang bawat isa ay merong isa, at least one. At pag nagsama-sama yon, nag-converge, doon mo makikita natin yung wonders ng katawan ni Jesus. At napaka-importante yun. No? Nakuha mo ba natin? Paano mangyayari yon? Kailangan natin ng one mind, ng pagsisimpatize, na hindi lahat ay 100%, na hindi lahat ng pagkakataon 100% ang performance ng bawat isa. Hindi lahat ng habang panahon na, di ba? Kahit magaling na singer ay pumipiyok din. Hindi ganun talaga eh. Ewan ko lang sa inyo, baka hindi kayo nagkakamali. Di ba? Pero ganun ho, live with godly virtues. Hindi ho tayo palakasan ho, kundi pababaan, pasunuran. At dahil doon mo makikita na ang sinasabi ni Pedro, no, may enjoy mo yung buhay. Bakit? Kasi hindi lang ikaw ang nagbibigay, tumatanggap ka rin. Amen? Diba? Isipin nyo na lang, kung lahat kayo na lang bigay ng bigay. Kasi kayo ang all-knowing, all-powerful eh. Mapipigarin kayo. Pero kung tumatanggap ka ng strength ng isa't isa, tumatanggap ka ng payo, tumatanggap ka ng serbisyo, ng ministry ng bawat isa, makikita mo, aba, lahat pala sa atin, may kanya-kanyang gawa, may kanya-kanyang kilos, may kanya-kanyang gifts, at magko-complement ang bawat isa. Nakuha ko natin? No? Live with godly virtues. Kailangan din mo natin kasi mapamiliarize kung ano yung tama eh. Diba? Kailangan natin malaman, ma-distinguish yung right from wrong. At paano ho yun? Kung tayo po ay magkakaroon ng pagkakaisa, magkakaroon po tayo ng pagnanasang sumulong bilang isang church, magmumove po tayo, mas mabilis.
Bakit to? Kasi walang opposing forces. Pag may opposing forces, babagal ang takbo. Diba? Babagal yun. Kasi imbis na patakbo, lagi mong iniisip yung kontra-pwersa. Nakakuha natin. Lagi mong iniisip yung ano ang sasabihin ng iba. Diba? Kasi walang one mind eh. At dahil doon, hindi mo ngayon ma-enjoy yung paglilingkod. Hindi natin ma-enjoy yung paglilingkod. Bakit to? Kasi pagka wala yung mga bagay na yun. Wala yung humility, wala yung pagkakaisa, wala yung love, wala yung pagsisympathize, no? Wala yung tender-hearted. Imbis na na-enjoy mo, ini-endure mo na lang. Diba? Baka next time ay okay na. Mga ganun. Next time ay okay. Okay, next. No? To enjoy life, we must live to bless others. Okay? To enjoy life, we must live to bless others. Ano sabi ron? Don't repay evil for evil. Don't retaliate with insults. Yan. Pag ininsulto ka, anong gagawin mo? Insultuhin mo ng marami. Iba sa namin ng beto, hindi. Don't retaliate with insult when people insult you. Instead, what? Pay them back with a blessing. Ngayon, huwag nyo namang gawing minsan ito ginagawa to ng iba eh. Yung ginagawa nila, mag-insulto ng ma-insulto para i-bless nila ng i-bless eh. Diba? Pay them back with what? With blessing. Bakit mo i-pay them back with blessing? Kasi ikaw ay pinagpala ng Diyos. Dahil ikaw ay destined para maging blessing. Dahil ikaw iyon, huwag mong ibaba ang sarili mo sa level ng mga tao na nasa ibaba na gusto kang i-pull. Amen. Diba? Hello. Nakuha ko natin yun. Pinagpala ka eh. At ang lalabas sa iyo, yung mga pagpapala, dahil ang Diyos mo ay Diyos ng pagpapala. At yung Diyos na yun ay tatay mo. Yung tatay na yun ay generous God. Yung tatay na yun ay mapagpatawad, nagpo-forgive. Di ba? Yung tatay na yun, meron tayong DNA niya. Yung tatay na yun, nagmamahal. Yung tatay na yun, umuunawa. At tayo po ay destined na maging kamukha ng tatay natin. Amen. Maging kamukha ng Diyos. Di ba? At yun po ang sukatan natin si Jesus. Ininsulto siya. Anong ginawa niya? Ininsulto rin niya. Hindi. Kayang-kaya niyang pababain ang mga anghel. Kayang-kaya niyang i-wipe out yung mga tao na yun. Pero anong ginawa niya doon sa cross? Pinagpala pa rin niya, Father, forgive them for they don't know what they are doing. Diba? Hindi kasi nila alam. At ganun din po tayo. No? Kung iniinsulto man tayo ng sanlibutan, hindi kasi nila alam yung kanilang ginagawa. Dahil sila nga ay bulag. Di ba, ano ba yung litrato ng isang unbeliever doon sa Ephesians? Sila ay patay. Ano ang makukuha mo sa patay? Wala. Wala kang magandang bagay na makukuha sa patay. Amoy. Siguro abuloy. Sa Pilipinas, mayroong mga naghahanap ng patay para maggawing saklaan eh. Hindi. Di ba? Wala kang makukuha ng mabuti sa patay. Kung ang mga tao ay patay at iniinsulto ka, ibig sabihin lang yun, merong nakikita sa'yo. Walang puno na walang bunga ang binabato. Ang binabato lamang ay yung mabunga. Hello? Ngayon kung binabato ka, baka marami kang bunga. Ngayon kung binabato ka, at wala kang bunga, magtanong ka. Pero yung binapatay na bunga eh, di ba? Amen? Amen.
Nakaranas ho tayo ng pinakamatitinding pagsubok. Patuloy lang ho. Bakit ho? Baka mas malapit na yung pagpapala na inihanda ng Diyos. Dahil habang tayo lumalapit doon sa inihanda ng Panginoon, tumitindi ang mga pagsubok. Ganun ho ang nangyari. Maging si Jesus, di ba? Nung siya ay nasa pinakamalapit na parte. Yung gabi, bago siya ipagkanulo, nandoon na yung pinakamatinding temptation niya. Di ba, nanalangin nga siya, kung po pwede nga, yung cup na ito ay mag-pass sa kanya. Mga kapatid, kung nakakaranas tayo ng pinakamatinding pagsubok, magalak ka. I-enjoy mo. Bakit? Malapit na yung answer sa prayer mo. Amen. Pero that's why you enjoy. That's why ini-enjoy ko siya. Bakit? Kasi sa paningin mo, naroon na, lagi natin tatandaan yun. No? Na yung pinakamatinding pagsubok, yung pinakamadilim na parte ng isang araw ay yung panahon na magbubukang liwayway. Ang pinakamadilim na parte ng gabi ay yung maghihiwalay ang liwanag sa dilim. Yun po. Yung tinatawag nilang pusikit na kadiliman. Dahil doon po magbubukang liwayway. Pero bago yun, napakadilim. Napakadilim. Ganun ho ang makikita natin doon sa Isaiah chapter 9. Napakadilim ng lupain. At yung napakadilim na lupain, sila ang nakakita ng liwanag. And that's why you could enjoy life. Bakit? Alam mo, padilim na ng padilim, palapit na ng palapit ang liwanag. Padilim na ng padilim, ang dami-dami ng pagsubok, palapit na ng palapit yung breakthrough. Gaya nakikita mo. Amen? And that's why you just bless people. Bakit? You are just confirming na malapit na yung blessing na inanda sa akin ng aking Diyos. Amen? Amen. Diba? Ganun yun eh. Huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala. Huwag niyong ipanakaw ang mga pagpapala na inihanda sa inyo ng Diyos. Amen. Hello. Kaya ka iniinsulto dahil nakikita na nila na napakalapit mo na. Huwag kang tumalikod, baka ka madapa. Patuloy ka lang, kapatid. Patuloy ka sa paglilingkod, patuloy ka sa pananalangin, patuloy ka sa paniniwala sapagkat napakalapit na. Nakuha na. Tingnan niyo ho. God has called you to do and He will bless you for it. Ang ganda ng pagkakatagalog. Pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Pinili ka. Yung katabi mo, pinili yan. Para ano? Para insultuhin? Hindi. Pinili para pagpalain. Amen ba ron? Pinili tayo para pagpalain. Amen ba ron? Ganun mo yun eh. Kaya nga may enjoy mo kahit yung panahon na iniinsulto ka dahil alam mo na pinili ka para pagpalain. Nakikita? Di ba? Nakikita ba natin yun? Live to bless others. Lagi natin tatandaan at sabi ni Jesus, may kilala mo sila sa kanilang mga gawa. At kung tayo po ay mga tao na destined para pagpalain, may kita ho sa ating gawa. May kita ho sa ating dila. We bless others. We bless others. We pray for them. Bakit po? Kasi destined tayo para maging pagpapala. Para pagpalain at maging pagpapala. Amen? Training lang po yun. Okay. Ito pa. Susunod na. To enjoy life, we must live with few lives. O, tingnan mo natin. For the Scripture says, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Diba, no?
Ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat lumabas. Panlilinlang, madayang pananalita, no? Kasinungalingan, hindi mo dapat lumabas sa tao na ang destiny ay maging pagpapala at pagpapalain ng Diyos. Amen. Ano sabi ni Jesus? Kung ano ang nag-uungapaw sa ating puso, no? Ang siya ang sinasabi ng bibig. Di ba? Ang sabi ko sa Mateo 12:15, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Mamuhay po tayo ng may kabanalan at lumabas po sa bibig natin ay may kabanalan. Bakit po? Dahil tayo ay binanal. Binanal po tayo ng Diyos. Lagi natin tatandaan, kung walang kabanalan, walang makakita sa Panginoon. Kahit 100% pa ang iyong attendance, kahit na ibigay pa natin ang ating buhay kung wala tayong kabanalan. Di ba? At yun po ay mga bagay na kailangan po nating tingnan. Kung tayo po'y magiging tao na pinagpala at magiging pagpapala, dapat po pati ang ating dila ay maging dila ng pagpapala. Dila ng katotohanan. Dila na lumalabas ay buhay. Diba? Dahil ang buhay at kamatayan ay nasa dila. Hello? Nakuha natin yun. To enjoy this life. Eh, Pastor, paano ba yun? Kayo mo ba ma-enjoy ninyo? Kunyari, may kasama kayo. Kasama nyo. No? Tapos, lahat na lamang nung oras na magkasama kayo, puro problema at talagang sama ng loob ang ibubuhos sa inyo. Hello? No? Makuha nyo ba yun? Hindi di ba? Sabi niya, alam mo si kapatid na ito, ganito yan. Akala ko, ganun, di ba? Isipin ninyo kung ganoon yung kasama ninyo araw-araw. May enjoy nyo ba yung buhay? Yung hindi mo problema, magiging problema mo. Hello? Di ba? Yung tayo mo, mamumula sa problema. May mga impormasyon kasi na hindi naman natin dapat kailangang malaman. Hello? Diba? Iba talaga, ano na yun ang latest news? Pero siyempre, spiritualan natin. Kapatid, ano ngayon ang prayer request ni sister? Para malaman lang yung update eh. No? Live with pure lips. Amen? Speak blessing. Sympathize. Speak goodness. Hayaan yung goodness na itinanim sa inyo ng Panginoon, yung po ang lumabas. Yung po ang itanim natin. Dahil lagi natin tandaan, ang tinanim na chismis ay anin yung chismis. Ang tinanim na mali, anin yung mali. Pero pag nagtanim ka ng mabuti, ang anin mo ay mabuti. Amen. Amen. Kaya tigilan mo natin yung pagtatanim na hindi mabuti. Amen ba ron? Amen. Live with pure lips. No? Tigilan natin ang pang-insulto sapagkat aanin tayo ng insulto. Live with pure lips. Pigilan natin yung pagsisinungaling dahil aanin tayo ng kasinungalingan. At ang pinakamahirap sa kasinungalingan, pag naniwala ka na yung kasinungalingan ay katotohanan. Deception po yun. Okay.
Susunod ho, para ma-enjoy natin yung buhay. Ano pa raw? Pursue and preserve. Yung kapayapaan daw ay hanapin. Tapos yung kapayapaan ay i-work out. At pagkatapos, meron na i-maintain. Di ba? Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Sabi sa English, turn away from evil and do good. Search for peace. Hanapin mo yung kapayapaan. Huwag mong hanapin yung kaaway. Hello? Huwag mong hanapin yung gera. Bakit o tayong lahat ay nasa gera na eh? Lahat tayo ay nasa gera, di ba? Lahat mo tayo ay may inaharap. Maaring sa ating mahal sa buhay, kapatid, anak, asawa. Huwag mo natin dagdagan na ang ating kagalit, kagera. Hanapin natin yung kapayapaan. Amen. Amen. Hanapin po natin yung pagsikapan po natin. Ang sabi ni Jesus Christ, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Ano raw? Gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Ikaw mismo gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Sino ang gumagawa? Ikaw. At pag gumagawa ka ng paraan para sa kapayapaan, sabi sa Mateo 5:9, ikaw ay pinagpala. Hindi mo kasi alam, Pastor. Mga ganun yun. Hindi mo kasi alam ang ginawa sa akin. Mga ganun, di ba? Mga gaman natin. Eh talaga hindi ko alam dahil I'm not all knowing. Marami akong hindi talaga alam. Pero ang alam ko mga kapatid, pinatawad tayo at tinawag tayong magpatawad. Amen. Ang alam ko mga kapatid, walang tao na magsasabi na hindi siya nagkakasala. Lahat nagkakasala. Pero alam ko rin na pag tayo nagkasala, makakahingi tayo ng tawad sa Panginoon at tayo kanyang lilinisin. Amen. At dahil doon, nagpapatuloy ho tayo, no? Nagpapatuloy ho tayo na hanapin, i-work out yung kapayapaan. Humahanap tayo ng kaparaanan para maging mapayapa. Hindi natin dinedemand, dapat maging mapayapa. Hindi. Gumagawa ka ng paraan. Iba mo kasi yung dinedemand mo. At iba rin yung ginagawa mo. Di ba? Wala ko yung pinagkaiba sa nagdedemand ng pagkatanghalian, nagdedemand ng meron bang bukay? Meron bang bumalik ka sa Pinas, marami doon. Ang daming dinidemand. Meron mga gano'n, di ba nagdidemand? Gumawa ka ng paraan. Bakit kaya mong gumawa? Hindi ka gumawa. O, hindi ikaw ngayon nakagawa. Naging blessing ka ngayon. Huh? Huwag mong hanapin ng isang bagay na hindi mo ginagawan din ng paraan. Hello. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito. Hello. Paano ka na, ano yung example, pa sa pamilya, kailangan ganito ang gagawin natin, kailangan ganito ang gawin. Hindi lang naman lahat sasabihin mo kung anong gagawin eh. Dapat kasama ka rin sa gumagawa. Anong gusto mo? Kasama ka doon sa nagbibuild ng anong gusto mong klase ng pamilya. Kasama ka sa umuunawa. Kasi gusto mo nag-uunawaan. Kasama kang umuunawa. Kasama kang nagbibigay ng oras. Kasama kang nagbibigay ng panalangin. Kasama kang tatatag ng mapayapang pamilya. Search for peace. Ano pa raw yun? Work to maintain. Pag nahanap na natin, i-maintain mo natin. Bakit po? Kasi napakadaling mawala ang kapayapaan.
Di ba? Napakadali. Kaya nga ako sinabi ni Jesus sa mga alagad sinasabi ko na ang mga bagay nito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Di ba? Sinabi naman ng Panginoong Jesus magkakaroon tayo ng mga maraming troubles, maraming heartache, pero pumayapa tayo dahil napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat. At lagi natin tatandaan, ang tunay na kapayapaan ay nasa Panginoon sapagkat siya ang prinsipe ng kapayapaan. Panghuli ho, tingnan naman natin. Pang second to the last pala. Live under the Lord's watch. To enjoy life, dapat tingnan natin na mamuhay tayo na ang nais natin ay nasa atin ang atensyon ng Panginoon. Yan. Yung namumuhay ka na gusto mo talagang i-please si Lord. Lord, for your glory, Lord. No? Meron ka ngayong isang audience. Yung audience of what? Sino ang audience mo? Si Jesus. Si Jesus. Kaya pag isa na yung audience mo, isa na yung piniplease mo, si Lord. Hello. At dahil doon, wala ka na masyadong maraming ano sasabihin niya, ano sasabihin ito, ano sasabihin mo, ano sasabihin niya, ano sasabihin ko. Hindi. Pagka piniplease mo na si Lord, ang hinahangad mo na yung matupad, yung pinagagawa niya. Ano sabi doon? The eyes of the Lord watch over those who do right, and His ears are open to their prayers. Kaya nga ho, napaka-importante. Kung matatandaan ninyo, last week, yung pinaka-last verse, yung verse 7, sinasabi ng lalaki, sinasabi ni Pedro sa mga lalaki, na pangunahan ng maayos yung pamilya para sila ay magkasundo at walang hadlang sa pananalangin. Bakit? Kasi pag may problema yung mag-partner, yung life partner, may hadlang sa panalangin. Kasi walang agreement May power kasi ito sa agreement. Kaya nga kahit si Jesus na pinakamakapangyarihan, nung nandoon siya sa kanyang hometown, wala siyang magawa na malalaking himala. Bakit? Hindi nag-a-agree yung mga tao sa kanya. Pero nung nandoon siya sa mga lugar na hindi naman siya lumaki, may kita natin yung mga tao. Nandoon yung pag-flow ng himala. Kahit doon sa Book of Acts, may kita natin noong panahon na kung saan nandoon yung kanilang pagkakaisa. Pananalangin ng pagkakaisa, may kita natin yung mga tanda at himala ng Panginoon ay dumadaloy na. Ordinary. Bakit po? Kasi meron nung pagkilos ang banal na Espiritu nung nagkaisang manalangin ng mga alagad pagkatapos na huliin sila Pedro. Nayanig ang lugar at pagkatapos nyon, gumawa ang Panginoon ng mga himala sa buhay mo nila. At maraming nakakilala. Napaka-importante po nyo. No? Bakit po? Ang tenga ng Panginoon ay nasa panalangin ng mga taong gumagawa ng tama. Amen. Amen. Ang tenga ng Panginoon, hindi ho doon sa pinakamalalakas gumawa lamang, kundi doon sa pinakamaiinam na gumawa. Amen. Dahil may mga nawa na hindi talaga umaabot doon sa Panginoon dahil kulang ng gawa. Hello? Yung nawa at gawa dapat po magkasundo. Kakuha ho natin. At may enjoy ho natin yung buhay. May enjoy ho natin ang buhay habang naglalakad tayo dahil alam natin with agreement tayo sa Panginoon. Lord, naglalakad ako with agreement sa iyo. Kanino ho nag-a-agree yung buhay mo natin? Kung nag-a-agree po yung buhay natin doon sa kalooban ng Panginoon, may enjoy po yung buhay. Bakit alam mo, kahit sa gitna ng pinakamatitinding pagsubok, alam mo, preparation lang to. Hindi permanente ito. Lalagpasan ko ito. Alam natin na na hindi
hahayaan ng Diyos na dumating tayo sa anumang pagsubok na hindi rin siya ang gagawa ng kaparaanan. Amen. 1 Corinthians 10:30. Walang pagsubok na iaalab ang Panginoon na hindi rin tayo magtatagumpay sa pamamagitan. Wala mo. At malinaw mo yun. Pag pinasa mo natin ang salita ng Diyos, makikita mo natin, no? Maging ang mga mananampalataya ng unang panahon, dumating man sila sa pinakamatitinding pagsubok sa pananampalataya, nagtagumpay sila dahil kasama nila ang Diyos. Ang Panginoon ay bukas ang tenga sa mga tao na gumagawa ayon sa kanyang kalooban. Amen ba ron? No? Tingnan mo natin ang mata ng Panginoon nakatuon sa batuin. Panalangin nila ay malugod na agad dinirinig. Pero ano raw, tingnan natin second sentence. Ano sabi ron? Ngunit, tuwing may kita ang sa taong gawang lihis, yaong banal niyang mukha sa puot ay nagngingit-ngit. Ano raw? Nagngingit-ngit. Sabi sa Psalms 10 verse 1, the wicked think God isn't watching us. He closes his eyes. No? Yung mga wicked daw, ang tingin na ang Diyos ay nakasara. Nakatingin ang Diyos pero may ngit-ngit. Ano ba yung ngit-ngit? Matinding kalit? Kaya kung para ma-enjoy natin ang ating buhay, mamuhay tayo na ang hinahangad ay ang atensyon ng Diyos. At wag mo tayong matakot. Dahil ang Diyos naman ay all-knowing. Alam niya ang laman ng ating puso. Alam niya ang lahat ng ating mga. Gusto mo ba nating ma-enjoy yung buhay? Amen. O gusto mo nating mamuhay na ini-endure na lang? O Lord, ay buhay. Ini-endure na lang eh. Ay, naku. Gising na naman. Trabaho na naman. Pagod na naman. I-enjoy ho natin yung buhay. And then we will see happy days. Ano pa? Susunod doon. To enjoy life and see happy days, we can enjoy life and see more happy days if we live it with godly virtues. Live it to bless others. Live with pure lips. Mamuhay tayo na merong kapayapaan. At pinakauli, live it under Lord's watch. Tayo po'y maging blessing. Tayo po'y mamuhay ng may malinis na pamumuhay. At lagi mo natin tandaan, binabantayan tayo ng Diyos. Minsan, ang gusto lang natin sa salitang ng Panginoon o pangako ng Panginoon na I will never leave you nor forsake you, ay yung hindi tayo ipo-forsake niya. Pero alam niyo ba yung I will never leave you, ibig sabihin yun, hindi kita tatantanan. Amen. Hindi kita iiwanan, hindi kita tatantanan. Magtino ka. Pero ako yun. I will never leave you. Hindi kita iiwanan talaga. Babantayan kita. Binabantayan tayo ng Diyos. Pero alam niyo yung kagandahan ng nagbabantay sa atin. Hindi niya tayo papabayaan. At dahil doon, may enjoy natin yung buhay. Amen ba ron? Amen. Napaglalakad tayo dito, meron tayong expectation. Lord, mas maganda yung buhay ko. Bakit? Dahil kasama kita. Hindi ako talunan dahil kasama ko ang victorious team. Nakuha ko natin yun. Panginoon, I will see happy days. Bakit? Dahil tinakdang mo na ako ay pagpalain. Yun sabi ko na eh, di ba? I will see happy days. Maaaring ngayon, umiiyak ako
Pero darating din ang umaga at may rejoicing. Di ba? Yes. Weeping ay hanggang lamang gabi. Lamang gabi yun. Kung gabi man ang ating buhay ngayon, mga kapatid, ngayon siguro yung tamang panahon para i-turn natin yung buhay natin sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, I want to see happy days. I want to enjoy life with you. Ang sinasabi mo na ni Pedro, para mo ma-enjoy yung buhay, mamuhay ka na kasama ang Diyos. Diba? Kasama mo ang Diyos. Ibig ko sabihin yun, hindi ka na magkakasakit, hindi. Na kahit sa gitna ng mga pagsubok ng buhay, alam mo, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Amen. Kahit sa gitna ng akala mo ay mga malalaking pangangailangan, hindi ka mapupuno ng takot dahil kasama mo ang Diyos. Tinitingnan ka ng Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Makakanta mo, alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tayo po tayo lahat at awitin mo na tayo.